tuluyan nang nawala si Kendall sa paningin ni Naomi, ay nagmamadali niyang tinungo ang elevator. Tatakasan niya si Kendall hanggat maaari. She doesn't like the idea of being near him. Tapos, feeling close pa ang loko. Kapal. Displeasure, hatred, awkwardness, pain, lahat ng iyon ay naghahalo-halo sa kaloob-looban niya. Sa tuwing nasasagasaan siya ng mabigat na titig ni Kendall, ay para bang nilulusaw nito ang katatagan na iniipon niya sa napakahabang panahon. Which is mali. Hindi dapat ganon. Pero, bakit ganon pa rin? Kung patuloy niyang hahayaan at aalawin ang epekto ng presensya nito sa kanya, ay para na rin niyang ginising ang nakaraang bersyon ng kanyang sarili para lamang mag-take ng sleeping pills at manahan na naman sa kanakaraang hindi na dapat pang balikan. Halos murahin na niya ang elevator dahil ang tagal niyang bumukas sa floor kung nasaan siya. Talong na blue naman nga Kapag nakangiti nga naman, si kamalasan sa'yo. Ngit-ngit ni Naomi. Nagmamadali ka ba? At halos ihampas na niya ang dala niyang shoulder bag sa pader nang nangyari na ang kinatatakutan niyang maganap. Kendall appeared from her back. Casual itong tumabi sa kanya at umarating naghihintay din sa pagbukas ng elevator. You should have waited for me, Yumi. He added comfortably, but the way he rolled her name out of his mouth, it seemed like there's another meaning of it, or it's just her? Waiting for a worthless person isn't my thing. Pahapyaw niyang wika at mariing ipinuwesto ang paningin sa kanyang harapan. Pero sadyang tuso at takaw pansin ang taglay na karisma nitong si Kendall, kung kaya't ayaw man niya ay napasulya pa rin siya sa gawin nito nang hindi iginagalaw ang kanyang ulo. The consistent thickness of Kendall's bird was the first thing which caught her attention. Kanina pa na yan naisa-isip kung bakit nagpahaba ng balbas si Kendall, and then his hair was so cut in brunette bombshell style, pero wala ring isayos. Parang kababangon lang sa kama. Buti na lang at may suot na itong camouflage hoodie jacket, kung kaya't medyo nabawasan ang rugged look nito kanina sa suot nitong gusot-gusot na t-shirt. And his bottom. Kailan pa natuto ang ugok na ito na magsuot ng sinampang ripped jeans? Kainis lang, mas gumagwapo siya kapag kaganyan. If I were you, I would stop checking me out. You might be able to forget that you hate me a lot if you allow yourself to do more than. May babalang himik ni Kendall bagay na nagpatikwas sa kilay ni Naomi. Humataw pa ang kamandag ng loko at nagawa pa itong ikindat ang mga mata ng tuluyan na siyang mapalingon dito. Huwag kang mag-alala dahil walang dahilan para makalimutan ko yon. Nakatatak na ang ginawa mo sa pagkatao ko. Formal ang pagkakasalaysay ni Naomi sa linyang iyon. There's no need to hide her true feelings toward Kendall. Hindi niya ugali ang magpasakali at magsinungaling. Kung galit siya sa isang tao o kung hindi man niya ito gusto, reflected syempre doon ang kilos at pananalita niya. Walang saysay kung magbobolahan pa sila. It's just a waste of time. Napansin ni Naomi ang paghampas ng sakit sa mga mata ni Kendall na mabilis naman itong ikinubli sa pamamagitan ng
isang nakakalokong ngiti. Kailangan nating mag-usap. Can I borrow 20 minutes of your time? Simpatikong saad nito na nangungusap ang mga mata. No! Ihahatid na lang kita. Saang hotel ba kayo? Pangungulit pa nito. Oh, maybe you're staying at the Rancho de Rodriguez. Yes, doon na lang kita ihahatid. Kayo? Paano nito nalaman na hindi siya mag-isa? Paris, ang ugok kaagad ang naisip niya. Hindi naman siguro si Wolf o si Wave ang nagpaalam na nandito sila sa bansa kasama ang babies niya dahil ngayon pa lamang niya pupuntahan ng mga iyon para maghatid na rin ng invitation. Si Ziggy, hindi rin naman kasi abala iyon sa preparation ng kasal nila ni Greta. So si Waris lang naman ang may kapal na ipaalam kay Kendall na kasama niya ang mga anak nito. Mananagot ito sa kanya mamaya. Kendall, I said no. Singhal niya at saka mabilis siyang sumugod papasok ng elevator at nang sa wakas ay bumukas na iyon. Mumurahin na sana ni Kendall nang sumunod pa rin ito sa kanya na nang may babaeng tumili sa loob ng elevator nang gustong sumara iyon. Naomi! Baliw kang babae ka. Frankie! Nanlaki ang mga mata ni Naomi nang makumpirmang ang matalik niyang kaibigan ang lift attendant na kasama nila sa loob. Kapwa napatili ang dalawa at parang mga bagets na nagkayakapan habang patalon-talon pa. Na out of balance pa si Naomi at muntikan ng mauntog ang ulo niya sa pader ng elevator kung hindi man lang naging maagap si Kendall sa ngayon ay nakapwesto na sa kanyang likuran. Sobrang lapit na halos sumayat na ang nakatupi nitong mga braso sa kanyang likuran. Dedistansya na sana siya nang itulak siya pabalik sa pwesto niya si Frankie sabay halakhak. Grabehan talaga dito, Tangs. Ang ganda-ganda mo na ngayon. Ang gaganders na natin. Hindi na tayo mukhang Pocahontas sa Japan. O diba? Oo nga pala, I miss you. Emosyonal na saan ni Frankie at marahan pa siyang hinampas at dahil na-miss niya ito ay sobra kaya marahan rin niya itong sinabunutan. I miss you rin, Dangs. Hinanap kita sa boarding house mo dati pero wala ka na dun. Nagpabayad ka ulit sa aquarium? Ay, grabe siya. Hindi Umuwi ako sa amin sa Bacolod pagkatapos mong magpaalam sa akin noon na pupunta ka nga ng Japan para mag-emote. Pero ilang buwan lang din akong namalagi roon kasi loko yung napangasawa ng ate ko. Hindi ko masikmura kaya balik Maynila ako tapos buti na lang tinulungan ulit ako nitong si Sir Cap. Una kong work ay caregiver sa baliw na blessing na yon. Pero isang gabi, sinakal ako kaya sinampal ko. Hindi ko natansya eh. Tapos ito na, nilipat ako rito ni Sir Cap bilang isang lift attendant. Shala, hindi ba? Frankie, Labi! Noon lang nagawang kumurap ni Naomi nang magsalita si Kendall. Parang pinapatahimik nito sa kadaldalan si Frankie. Nagugulumihanan siya sa mga pinagsasasabi ni Frankie. Halos wala siyang maintindihan sa mga ito. Yes. Yes, sir. Sir Labi, para doon kayo mag-lovey-lovey. Here we go. Frankie giggled. Ihahatid na nga kita. Please let me. Do not bother yourself. Naomi replied acidly. I insist. Utos din kasi ni Daddy kaya ayokong suwayin. Rason pa nito na ikinairap niya. Kung makakapagsalita ka dyan, akala mo naman hindi ka suwail na anak. Kung binibase mo sa nakaraan ng pagiging suwail kong anak, well, I just choose to follow what my heart says before.
Mahal ko ang pangangabayo, kaya naging suwail ako noon. Kendall said sympathetically. Lo? Ako rin naman, mahal na mahal ko ang pangangabayo pero hindi ko naman sinuway noon si tatay. Pasag niya rito. So, kailan nga pwede, Yumi? Hanggang sa makarating sila ng labi ay wala pa ring pagod si Kendall, kabubuntot kay Naomi. Panay iwas kasi siya sa bawat subok ni Kendall na hawakan ng likod niya. Para isang dalagang Pilipina na takot magkamali. Takot mahawakan ng lalaki, takot madapuan ng tukso. Maybe, she's the mother of the twins doon sa picture frame na nasa desk ni Sir. Sinayang lang ni Kendall yon. No? Sobrang ganda pa naman. Wala tayong magagawa kasi nga lalaki rin ang tipo ni Sir. What? Bakla si Sir? Tompak! Kay Irene galing iyon eh. Usapan daw iyon kanina sa office ni Sir Camden. Kaya nga raw palaging lutang itong si Sir Kendall kasi raw nagda-drugs. Takot daw kasi lumantad, baka itakwil siya ni Sir Camden. Imposible! Napangiwi at halos mapatungo si Naomi habang binabaybay ang labi patungo sa labas ng masagap ng pandinig niya ang mainit na usap-usapan ng mga empleyado na madaanan nila. See what you have done. Now, everybody thinks that I am one of the case. Ngit-ngit ni Kendall. Aburido na ito sa anyo nito. Bakla ka naman talaga. Dahil ang tunay na lalaki hindi takot sa responsibilidad. Naomi, please. Ngayon lang ako nagkaroon ng chance to be with you this close. So please, let's talk. Determinadong si Kendall sa pakiusap niya kay Naomi. Pinaglololo ko muna naman ako, Kendall. Anong ngayon lang? Ang dami-daming chance. My God! 3 taon mahigit matapos sabihin mong ngayon ka lang nagkaroon ng chance na malapitan ako? Nag-adik ka lang yata eh. Ano ba to? No, it's true. You never allowed me. Careful. Nang halos mapatalo na si Naomi sa gulat nang bigla siyang hapitin ni Kendall sa bewang at mapusubsob ang mukha niya sa dibdib nito. Ang sumunod na pangyayari ang hindi niya lubusang napaghandaan. Ito ay nang dinakma ni Kendall ang kanyang pangupo at walang kahirap-hirap na ilipat siya nito sa kanyang harapan. Ang ending ay nagkaharap na sila ngayon at hustong nakayakap si Kendall sa kanya. Sa mahigpit na pagkakagwardya nito sa katawan niya ay mukhang walang sino man ang maglalakas loob na ilayo siya mula rito. He is holding her tightly, possessively. Panandali ang nakawala sa katinoan ng isipan ni Naomi nang manood sa kanyang ilong ang natural na bango ni Kendall. Batid niyang wala itong inispray na kahit na anong body perfume sa katawan. Fabric conditioner? Pwede pa, pero ang halimuyak na naaamoy niya mula rito ay tinatangay siya tungo sa isang paraiso. His natural body scent is so good. Be attentive! Muntik mo nang maapakan iyong kawawang batang namamalimos o napakurap ng ilang beses si Naomi, and when she started back her composure, she hardly pushed Kendall away from her. Kanina pa nga siya hindi makalma tapos may ganun kaagad. What's this? Ma'am, beautiful. Bili ka na ng 2 drawing namin. 10 piso lang po. Kapwa nalihis ang atensyon ng dalawa nang tumayo ang madungis na batang kanina lamang ay kamuntikan ng maapakan ni Naomi. May inaalok itong mga artwork na nakaguhit sa mga lumang karton. Gawa mo yan?
Naantig ang puso ni Naomi nang tumango ang batang lalaki na tansya niya ay nasa 8 o 9 na taong gulang. Something worn wrapped around her heart as she was one by one checked by the boy's artwork. Sumagi sa isip niya kung hindi siya napakatatag noon ay baka ganoong sitwasyon na ang kinahinatnan ng kanyang mga anak. Kung nagpatalo lang siya sa kahinaan niya noon ay baka kinawawa na ng mundo ang mga anak niya. Ma'am, bili na po. Itong si Sir Pogi, palaging nabili po sa amin yan. Regalo raw niya sa kambal niya. Ah, sir, nga pala, naibigay ninyo po ba sa kambal ninyo yung drawings ko? Humagikhik ang bata na ngayon ay kausap na si Kendall. Sana po hindi sila mapangitan doon, pero promise sa susunod gagalingan ko na po. Mag-aaral na po kasi ako sa pasukan. That's good. Ngumiti si Kendall sa bata at tinapang ulo nito nang walang bahid na pandidiri kahit pa ganoon ang itsura ng bata. Mabilis na umiwas si Naomi nang bumaling na pabalik sa kanya si Kendall. Nakakunot na ang noo nito habang pilit na kinukuha ang mga mata niya. Are you crying? Tinanong mo pa, loko ka. Ano, bayaran mo na lahat yan tapos dadalhin ko sa mga anak ko. Dinumog ng labis na tuwa ang kanyang matamlay na mukha ni Kendall nang sabihin iyon ni Naomi. Hindi man siya pabor na lumabas sa katagang mula sa bibig niya pero hindi na rin niya iyon mababawi. Wala pa rin namang magbabago. Mahinahong nag-intay si Naomi hanggang sa maayos ni Kendall ang mga artwork na dadalhin niya para sa kanyang mga anak. Ilang hakbang na lang ang layo nito sa kanya nang may matanggap itong tawag dahilan upang mabagabag ang anyo nito. Hindi ako pwede ngayon. I'm with Naomi. Mas importante ito. Papupuntahin ko na lang dyan si Romeo. Tulala si Naomi habang pinapanood ang papalit na bulto ni Kendall. Tulad niya ay direkta rin sa mga mata niya ang paningin nito. Tila ayaw palampasin ang bawat patak na segundong nasusulyapan niya ang mukha ni Naomi. Mong sinasadya talaga ni Kendall na kumilos ng sobrang bagal at suwabe pa nitong sinuklay ang magulong buhok gamit ang bakanting kamay nito sa impressive na paraan. Inalis ni Naomi ang pambihirang bara sa kanyang lalamunan at pilit na pinakalma ang kakaibang kabog ng dibdib niya. Diyan ka na naman, tinutukso-tukso ang aking puso. Ilang ulit na bang nahihirapan ka, di na natuto. Pero hindi maaari. She knows her boundaries too. Hindi niya pwedeng isugal ang puso niya, lalo na ngayon na buo na itong nakalaan sa mga anak niya. Kung pagpapatawad lang naman ang pag-uusapan ay hindi mahihirapan si Kendall na matanggap iyon mula sa kanya, ngunit hanggang doon na lang muna siguro ang kaya niyang ibigay. Isang hakbang na lang sana ang layo ni Kendall sa kanya nang may isang pamilyar na sasakyan ang pumarada sa mismong harapan ni Naomi. Sorry for keeping you wait. The man who went out of the car delightfully said as he drew himself near Naomi. Shall we? Sinalubong ng malawak ng ngiti ni Naomi ang lalaki. Sa halip na batiin ito ay doon siya na napabaling kay Kendall, na ngayon ay sinusuri ang kabuuan ni Bourne mula ulo hanggang paa. Hindi niya nagustuhan ang asta nito na para bang nasa harapan nito ang mortal nitong kaaway. Oh yes! Tara na, Bourne! Ayan niya kay Bourne na ngayon ay matapang na sinasalo ang nakamamatay na titig ni Kendall. Malinaw pa sa paningin ni Naomi kung gaano kahigpit ang hawak nito sa dala nitong paper bag na naglalaman ng ipapasalubong niyang mga artwork sa kambal. Anyway, Bourne,
This is Kendall Almonte Rodriguez nga pala, and look, he bought these artworks for Faito and Phoenix. Masiglang saad ni Naomi. Oh yes, Kendall Almonte Rodriguez, the man. May diin sa himig ni Bourne nang banggitin nito ang pangalan ni Kendall. Sa kabila ng namamaaw sa tensyong namumuo sa pagitan nila, ay hindi inaasahan ni Naomi na ilalahad ni Kendall ang kamay nito to formally introduce himself to Bourne. Bourne on the other hand, just smirked at Kendall's hand. Imbes na tanggapin iyon ay inakbayan na lang nito si Naomi. We need to get going, Han. The kids might be angry to us if we get there at late again. Especially Phoenix. He keeps on calling me while on my way here. That little dude really. Hala, sorry. Batang iyon talaga. Natatawang sambit ni Naomi. Paglingon niya mula sa gawin ni Kendall ay hinanap niya kung saan matamang nakatuon ang mga walang buhay nitong mga mata. Kendall is blankly staring at Bourne's car key na ginawang keychain ang 3 pregnancy test ng fiancé nitong si Nadine, ang nakababatang kapatid ni Naomi. Igting ang artistiko nitong mga banga, ngunit walang buhay ang mga mata. Maaaring iniisip ito ngayon na kanya iyon at may posibilidad din na iniisip nitong nobyo siya ni Bourne. Naging mabigat ang sumunod na galaw ni Kendall habang patuloy na nakatitig sa kanilang dalawa. Take good care of them. Iyon lang ang inusal nito at ang sumunod ay tahimik nang inabot kay Naomi ang paper bag at saka dagling isinuot ang aviator sunglasses na nakatago sa bulsa ng camouflage hoodie jacket nito. Bagsak ang balikat na naglakad ito palayo. Iyan na ba yung jojowain mo forever and ever, amen? Muntik nang mabitawan ni Naomi ang bitbit niyang isang kahon ng bandana para sa gagawin nilang garland na siyang magiging dekorasyon sa dessert table. Bukas na kasi ang kaarawan ng mga anak niya. Kahit na iginigiit ni Camden Rodriguez na ang mga hired party organizer na lamang ang bahala sa lahat, ay hindi pa rin siya nagpalubay at tumulong pa rin siya sa preparasyon. Jowa? Sinasabi mo riyan? Pinandilatan niya ang mata ni Frankie na halatang uhaw sa chismis patungkol sa buhay niya at ng nagdaang mga taon. Iyon, iyong daddy boy ng mga anak mo, sino pa? Inginuso ni Frankie ang direksyon kung saan tanaw nila ang tinutukoy ni Frankie kasama si Faito at Phoenix. Seryoso si Bourne na gumagawa ng cowboy costume na susuotin ni na Faito at Phoenix sa karawan nila bukas. Assistant naman ang dalawang paslit na para bang may alam talaga sila sa pananahi. Natatawang umiling-iling si Naomi nang makita si Faito na kinukuhanan ng sukat ng kambal na si Phoenix. Hindi tape measure ang ginagamit nito kundi ang sintas ng sapatos. Ganoon kasi ang ginawa sa kanila ni Bourne kahapon. Ginaya-gaya lang ng dalawa ngayon. Kalaunan ay si Phoenix naman ang kumuha ng sukat kay Faito. Pinalo pa ni Phoenix si Faito dahil magaslaw ito. Kapatid ko si Bourne, loka! Pisil niya kay Frankie dahilan upang mapanganga ito at hustong napamulagat ang mga mata. Totoo? I mean, half-brother ko siya. Bukod sa fiancé niya, si Nadine, ay kapatid ko talaga si Bourne. Alam mo na siguro na ipinahahanap noon ni Sir Camden ang biological tatay ko na isang ex-military pala. Kaso, dedo na siya 8 years ago pa. Bukod sa totoong tatay, ay ayun, napagkaalaman ko rin na may kapatid pala ako, si Bourne na nga. Amerikana nanay niya na tulad ng mama ko ay nadisgrasya din ng hapon kong airpat. Shucks! Sabihin mo nga kay Sir Camden na maghanap pa ng babaeng nabuntis ng airpat mo. Baka sakaling isa sa mga nawawala mong kapatid ang tsojowain ko in the future.
and Frankie dreamingly stared at porn. Heist! Jowang-jowa na ako, Dangs. Grabe, feeling ko, tagtuyot is fast approaching na. Hi! Mula sa kawalan ay nakagawa si Frankie ng isang gamit. Ang hinugot nitong bandana mula sa kahon na hawak kanina ni Naomi. Kapag kuwan ay isinubo iyon sa lasing na pamamaraan na animo ay may ibang bagay na naiisip. Binatukan ni Naomi ang huli upang gisingin ito sa kabaliwan nito. Umayos ka nga, Dangs. Hindi ka pinayagan na mag-leave ni Sir Camden para lang tumunga riyan. Tulungan mo kaya ako? Hala siya, for your information. Si Sir Cap ang nag-approve ng i-final kong leave, no? With pay pa nga kasi sabi ko bibistahin ko ikaw at ang mga bagets. Super bait ng tao ngayon. Frankie's eyes danced with mirth. Si Naomi naman ay umirap. Paraan niya ng pagsalungat sa sinabi ng kaibigan. Hindi na siya umimik hanggang sa tumulong na nga si Frankie sa paggawa ng garland. Tampo ka, Dangs? Untag sa kanya ni Frankie nang malunod siya sa panandaliang katahimikan. Oo, merlat ka. Akala ko the best friend tayo. Tapos magkapatid na tayo, tapos ngayon kamping-kampi ka sa lokong yun. Ang sarap mong ibabad sa isang balding tamodachi. Kikil na sabi ni Naomi. Bagay na nagpahalakhak kay Frankie. Gagang to, matampuin si auntie. Hype ka? Best friend pa rin kita, no? Kahit ilang taon pang lumipas, ikaw pa rin ang pinakatotokong sista. Sip-sip pa more. Kunwari ay nagtatampo pa rin siya, pero hindi na napigilan ni Naomi na sumabay sa pagtawa ni Frankie nang yakapin siya nito at pagkatapos sinapak ang braso niya. Hype talaga. Loko pa rin ang huli. Totoo yun, Dangs. Alam mo, sa ilang taon kong pagtatrabaho sa Almonte Motor, ni isa ay wala akong naging ka-close. Casual talking lang, ganun. Alam mo na, galing akong aquarium tapos ex-Japa Yuki pa kaya tingin sa akin ng iba. Salot ako. Marumi ako. Diyos ko, ang mahirap. Ang hirap, sobra. Kasi araw-araw mong hinaharap ang mga taong mapanghusga hanggang sa masanay ka na. Pero kahit sanay na ako, di ko alam, nasasaktan pa rin ako. Masakit pa rin naman kasi. Nawawala na ako ng boses kapag gusto kong depensahan ng sarili ko. Napalabi si Naomi at kapag kuwan ay pabirong, sinabunutan si Frankie. Baklang to! Payakap nga! Napaiyak mo naman akong babaita ka. Pinaunlakan naman siya ng kaibigan at nagmukha silang mga ewan na nag-iiyakan habang nakasalampak sa sahig. Si Frankie kasi ang tipong nakangiti lamang sa lahat ng pasensyosa. Yung tipong hindi alam maglabas ang hinanakit niya na kapag binato siya ng bato ay binabato niya ng tinapay pabalik. Ganun siya, kabait. Hindi ka ganun, Frankie. Alam ko dahil ako ang higit na mas nakakakilala sa iyo. Oo, marumi na ang tingin nila sa trabaho na pinasukan natin noon, pero ang taong guhusgahan ka with your past, sila talaga yung madumi at totoong hindi nag-iisip. Tanggap ko kung sino ka at kung anong nakaraan mo. Ang mahalaga, nagbago ka na at bumabawi ngayon. Nandito lang ako para sa'yo at susuportahan kita, Naomi remarked bitterly. Tinamaan mo, Okruntax. True yun. Mabuti na lang talaga at nakahanap ako ng kakampi sa katauhan ni Sir Cap noong wala ka. Eto na naman tayo at binigyan na lamang niya ng freedom si Frankie na ihayag ang mga gusto nitong sabihin kahit pa nakakaimbyera na talaga palagi nitong ibinibida si Kendall. Wala akong masyadong alam sa nangyari sa pagitan ninyo noong bago ka mag-ibang bansa para doon isilang ang kambal mo.
Kahit ako, Dangs, may galit din ako kay Kendall kasi pinabayaan ka niya noong mga panahon na kailangan mo ng isang katulad niya. Nagalit din ako sa kanya. Kahit wala akong karapatan, lalo na nang nalaman kong pinagdududahan ka niya na iba ang tatay ng kambal. Nakaka... Hay, ewan talaga sa parte na yun. Ay, nako. Sinabi mo pa. Pero, Naomi, bakit ni isang beses ay hindi mo siya pinagbigyan na kausapin ka? Lolo Paps! Lolo Paps! Naudlot ang mabigat na katanungan ni Frankie nang biglang magtitili si Phoenix at Fido. Nag-uunahan ang dalawa sa pagtakbo papalapit kay Camden Rodriguez na kararating pa lang. Oh, mga apo! Mga apo kong kasing pogi ni Lolo Pops. Come to Lolo Pops, kiddos. Sumasayaw ang galak sa itim na mga mata ni Camden Rodriguez habang papalapit sa kanya ang dalawang apo. He cheerfully met them halfway. Fido! Careful! Alistong sinundan ni Naomi ang dalawa bago pa madulas ang mga ito sa makinis na sahig. Mga bata kasi kaya medyo agresibo pa at careless, lalo na si Fido. Napailing na lamang si Naomi nang hindi na niya napigilan ang dalawa sa pagsampa ng sabay sa Lolo Pops nila. Nag-aalala siya dahil sa edad ni Camden, ngayon ay halatang hindi na nito kayang magbuhat ng dalawang bata. Not to mention na may iniinda-inda na rin itong karamdaman. Lalo pat, sabay na kinargan niya si Phoenix at Fido na parehong may 35 pounds. Timbang na iyon ang 4 na taong gulang na bata kung tutuusin. Lolo Paps! Where's my Zel bazooka po? Dala mo na po. Ang sabi ng kambal, where's my Dragon Slayer bazooka? Seryosong tanong kaagad ni Phoenix sa matanda na ikinabungis-ngis nito. Napamaangat at tigilan si Naomi sa narinig. Anong bazooka ang pinagsasabi ng bulilit na to? How about mine, Lola Paps? Dragon po sa akin, right? I remember dragon hinihingi ko po sa'yo. Dragon lang, ayaw ko sa bazooka lang. Tawid na hirit naman ni Fido na parang hindi pa sigurado kung tama ba iyong sinabi niya o kung may nakaligtaan pa siyang hilingin. Patay sa akin yan, dragon mo, Zong. Inangasan ni Phoenix ang kambal na ikinasama ng tingin nito. Ipinanganak ni Naomi ang dalawa sa Japan pero bago nag-1 taong gulang ang mga ito ay lumipat na sila sa North Dakota. Dahil doon, ito na-assign ang kapatid niyang si Born Satomi na isang surgical assistant para sa isang misyon na ngayon nga ay minamaster ang hepatopancreatobiliary o HPB surgery at liver transplantation. Bago pa man niya makilala si Born ay naon na itong makilala ng kapatid niyang si Nadine. Noong nasa India ito para sa liver transplantation. Isa ito sa mga doktor na umasikaso sa kapatid niya noon. Wala noon ay hindi na pumayag si Born na mahiwalay silang magkapatid dito. Bukod sa nahulog ang loob nito kay Nadine ay talagang inangkin nito ang responsibilidad sa kanilang tatlo at sa mga anak niya. Tulong-tulong sila sa pag-agapay at papalaki sa kambal kaya't bukod sa salitang Ingles at Japanese ay may alam din sa Filipino ang kambal dahil madalas si Emilio ang kasama ng mga ito na talagang loyal sa pambansang wika ng mga Pinoy. Pati nga ang mga salitang kalye at gay lingo ay minsan itinuturo nito sa kambal. Anong patay sa iyo ka dyan? 1 million dragons bibili for me ni Lola Pops. Tapos patay mo, kaya mo. Ay, ganun ba tol? Dami-dami pala. Friends na ulit tayo kasi I'm going to be talo with you 1 million dragons. Dami-dami eh. Si Phoenix at napapakamot sa batok. Pinugpog naman ang halik ni Camden ng dalawang makukulit. You aren't both talo because Lola Pops will buy anything you want, boys. Anything.
Hahakbang na sana si Camden habang karga-karga pa rin ang kambal nang bigla itong mapahinto at may ininda sa tuhod nito. Sinasabi ko na nga ba huwag kasi magpakarga ng sabay sa Lolo Paps. I told you na, hindi ba, Fighto Phoenix? Malumanay na sinabihan ni Naomi ang mga anak at inalalaya ng mga ito na bumaba mula kay Camden. Kinuha naman ni Frankie ang dalawa, pagkatapos ay ang matanda naman ang inalalaya ni Naomi papunta sa pinakamalapit na couch sa sala de bisita ng prinsipal na bahay bakasyunan ng Rancho de Rodriguez. Aloe vera or turmeric? Do you have those plants here, sir? Sabi ni Bourne na sumaklolo kay Camden nang hindi na huminto ang kirot sa mga tuhod nito. Mabisa kasi ang gamot na iyon sa arthritis. Nilapatan muna ni Bourne ng hot and cold first aid therapy ang matanda. Yes, I do, kaso nasa dulong timog ng rancho pa. Lampas sa may cattle ranch malapit sa imbakan ng Dayami. Almost 8 kilometers from here. Sagot ni Camden na panay ang inda sa tuhod nito. May kalawakan kasi ang Rancho de Rodriguez, lalo pat nabili na rin ni Camden ng kalahati or kahating hasyenda nito. So, total ay nasa 300,000 plus hectares na ang kanilang sinasasakupan ngayon. Unang nagpresinta si Bourne na siya na lang ang maghahanap ng naturang halaman pero napala ni Naomi ang pag-aalangan sa mukha ng kapatid. Takot kasi itong sumampa ng kabayo. Iyon lang ang paraan para makarating sa dulo ng timog ng rancho. No, ako na lang ang kukuha. Nakas loob ng anunsyo ni Naomi, total naman ay alam niyang magpatakbo ng kabayo kahit papaano. Kasi kapag may family outing sila ay madalas sa isang horse ranch sila napupunta. Bet kasi ng dalawang bata ang horseback riding. Hindi niya tiyak kung tinutukso lang ba siya ng kapalaran o talagang namano ng dalawa ang hilig sa pangangabayo sa kanilang ama. Dumiretso si Naomi sa kwadra ng mga kabayo pagkatapos niyang ibinilin ang kambal kay Frankie. Una niyang nilapitan ay ang isang Morgan horse. Mukhang mabait naman iyon, kaya iyon ang ipinalabas niya sa caretaker ng kwadra. Mabagal muna ang lakad ng kabayo sa una hanggang sa sigurado'y nakakalahati pa lamang siya ay 8 kilometro ay walang babalang tumangis ang kalangitan. Dahilan upang lamirain niya ng barahan ang magkabilang bahagi ng kabayo. Hindi naman siya nahirapan at mabilis na nag-trot on ang Morgan horse. Obedient. Tila mas lumakas pa ang ulan pero maigi pa ring hinanap ni Naomi ang halaman ng kanyang pakay. Hanggang sa nakita na nga niya ang mga iyon ngunit isang ingay mula sa kabayo ang nagpahinto sa kanya. Hindi naman iyon ang dala niyang Morgan horse, iba. Hinanap niya ang nag-iingay na kabayo na parang humihingi ng saklolo at napadpad siya sa bahagi ng rancho kung saan mukhang pinabayaan. Dala sa awa sa nahihirapang kabayo na isang Appaloosa ay hindi nagdalawang isip si Naomi na lapitan ito upang sana ay isilong sa isang abandonadong bamboo cottage na natatanaw niya sa malapit. Tili ni Naomi nang sa kanyang paglapit sa kinaroroonan ng Appaloosa ay natagpuan niya ang isang walang malay na lalaki. Walang saplot, pang-itaas at duguan ang braso, siko at nakahilata sa putikan. Alinlangan niya itong nilapitan at sinipat para lang mapasinghap. Kendall? It feels like his heart was breaking into a million pieces as he watched his son from afar. Fighto and Phoenix, 2 angels who stole his heart since day one. 2 sweet monsters who are now the beat of his heart. If he's just been able to get near them, he would, with one's eyes shut, pero kahit ano pang tulak ng utak niya, nalapitan ng mga anak niya, namamayani pa rin ang respeto niya kay Naomi. Kung ang pagdistansya niya ang sagot sa pagiging panatag ng loob nito ay gagawin niya. Kahit man lang sa paraang iyon ay mabawasan ang disgusto at galit sa kanya ni Naomi. From that far,
Little by little, pasakit man ng pasakit, ngunit nakukumbinsa na ni Kendall ang katotohanan na mas maayos at mas maginhawa ang pamumuhay ni Naomi kasama ang mga anak nila kung malayo siya sa mga ito. Parusa man iyon sa kanya, batid niyang kaginhawahan naman iyon sa paningin ng mahal niya. Umingo si Toledo sa tabi niya. Ang Appaloosa na kabayong pagmamayari niya. Marahil ay naiinip na ito sa halos 2 oras na pananatili sa malaking puno na iyon. Punong kinukubli sa kanila upang hindi mapansin ng mga tao sa bahay na iyon ang presensya niya. Nakipagtitigan si Kendall sa alaga niyang kabayo at parang baliw na kinausap ito. I prefer it this way, tol. Aniya sa alagang inspired ang pangalan sa lugar kung saan lumaki ang ina ng kanyang mga anak. I always wanted them to be happy. Even it's not with me. Namaywang si Kendall matapos ilagak ang kanyang bigat sa malalaking ugat ng punong iyon. Marahas niyang nilamukos ang sariling muka gamit ang kanyang palad. Hindi niya ikinahihiya ang ilang maiinit na likodong dumaloy sa kanyang pisngi habang hinahayaang hagupitin ang damdamin niya ng masasakit na katotohanan. Umingos, muli ang kabayo na parabang nakikiusap na ayusin niya ang kanyang sarili. Kung nakakapagsalita lamang ang kabayo, malamang ay kanina pa siya nito sinermonan at sinabihan. Ilang araw na ba siyang ganon? Paligo lang yata ang pahinga niya dahil halos buong oras niya ay binubuhos na lamang niya sa paglaklak. Bago pa man magdesisyon si Kendall na lisanin ang kinaroroonan niya, ay isang tawag ang kanyang natanggap mula kay Attorney Ramos. Hello, Mr. Rodriguez? Hey, tanging naiusal niya. Sir, I have to see you immediately for the completion of all necessary forms for the custody so we can file it in the courthouse as soon as possible. Hello, sir. Parang natauhan doon si Kendall. Oh! Naalala niya na noong nakaraang gabi ay tinawagan niya si Attorney Ramos upang kumonsulta para mahabol niya ang karapatan niya kay Phoenix at Faito. Nadalas siya ng kanyang matinding emosyon ng mga oras na yon dahil pakiramdam niya ay mas lalong gumuho ang walang kulay niyang mundo noong makita niya si Naomi kasama ang ibang lalaki. Mr. Rodriguez, hello? Iatras mo na, he said imperiously to the legal practitioner. I mean, hindi ko na itutuloy ang pagpa-file. Sapat na sa akin na nasusulyapan ko ang mga importanteng tao na gusto kong habulin. I will ask my secretary to send you your legal fees first thing tomorrow. At walang babalang ibinaba niya ang kanyang cellphone. Pasuray-suray niyang nilapitan si Toledo at nahihirapang sumampa roon dahil sa kalasingan. Lalampas na sana siya sa cattle ranch na sakop ng bagong pag-aari nilang asyenda na karugtong lamang ng Rancho de Rodriguez nang mapahinto siya dahil sa 4 na kalalakihan na nagkukumpulan doon. Mga dating trabahador iyon na nabili nilang hasyenda. Hindi napansin ng mga kalalakihan ang presensya niya dahil abala ang mga ito sa kung anong mga pinanonood sa mga cellphone ng isa. Tahimik ang mga iyon at halos hindi maipikit ang mga mata. Yung isa ay napapakagat labi pa. Bumaba si Kendall sa kanyang kabayo at tahimik na nilapitan ang mga ito upang sikmatin dahil oras pa ng trabaho. Bago pa man siya magsalita ay hinatak na ang kanyang paningin ng video na pinapanood ng mga ito nang gustong malapitan niya ang kinaroroonan ng mga ito na bamboo cottage. Another! Saan ninyo nakuha ang video na yan? Halos maging bakal ang kamay ni Kendall nang ikiyom niya ang mga ito. Nag-uunahan namang nagsitayuan ng 4 na trabahante sa hasyenda pero wala sa mga mukha nito ang pagkabahala at pagkaalarma.
Kapatid ni Kendall na baka kasama ang mga ito sa grupo ng mga trabahador na gustong mag-alsa laban sa kanyang pamilya dahil hindi raw pabor ang mga ito sa mga bagong patakaran ng kanyang ama. Nakasamba pa sa ilang legal processes kung paano masusolusyonan ang problema at hinaing ng mga ito. Sir, katawaan lang namin ito. Sagot ng isang may hawak ng cellphone. Saan ninyo nakuha ang video na yan? Sa kwadra kanina, kinunan kasi nitong si Sabar iyong mga bisita ninyo habang nagtangis ng husto ang pag-ang ni Kendall dala ng matinding galit. Pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya ng isang pinakamalapit na tao sa buhay niya. Pakiramdam niya ay siya itong niloloko. Nangangati siyang hanapin si Wari sa mga oras na yon at pakinggan ang paliwanag nito sa kung paano ito nagawa ang kataksilang iyon. Paano matatanggap ni Naomi ang katotohanan na yon? Paano niya haharapin kung dumating ang oras na matuklasan nito ang kahibangan ng pinakamamahal niyang kapatid? He sure as God knows that Naomi won't accept and bear it. That her little sister is having an affair with an engaged man. Hindi ba naisip ng mga ito na maraming tao ang masasaktan sa ginawa nilang ito? Wari's fiancé, especially na kinakapatid pa niya, their families at syempre si Naomi na walang ibang alam kung hindi isugal ang lahat para sa ikabubuti ng kapatid niya. Burahin ninyo yan at huwag kayong magkakamaling ipagkalat pa ang video na yan. Delete it now! Ay, huwag naman sir. Ito na nga lang ang libangan namin dito. Ipagkakait mo pa. Ibalato mo na ito sa amin. Parang video lang naman eh. Sabi ng isa na parang natutuwa pa. Oo nga naman sir. Pati ba naman ito ipagdadamot pa ninyo? Ganyan ba talaga kagahaman ng pamilya nyo? Lahat sila ay hindi nagbibigay galang sa kanya. Dumilim ang paningin ni Kendall dahil sa pagmamatigas ng mga ito, kaya sinugod niya ang lalaking may hawak ng cellphone. Nagpang-abot sila at halos mapasubsob siya sa lupa dahil apat ang nagtutulong-tulong na bugbugin siya hanggang sa magtagumpay pa rin siyang makuha ang cellphone. Habang sinusubukan niyang burahin ang naturang file at video na naandoon, ay hindi niya napaghandaan ang pagsugod ng isa sa apat na trabahante. Pinatamaan siya sa braso gamit ang isang patalim at mabilis na nagtakbuhan palayo ang mga ito. Mahirap man at nandidilim na ang kanyang paningin ay sinubukan pa rin ni Kendall na makarating sa dulong timog ng hasyenda kung saan nakatayo ang kubo na tinutuluyan niya magmula nang dumating siya kahapon, ngunit hindi na niya sinuberte at nawalan na siya ng malay nang hindi makarating sa kanyang paroroonan. 65 BPM is just normal, right, Daddy Born? Pagmamarunong na chine-check up ni Faito ang wrist pulse ni Kendall. Normal, yes. You potentially have a doctor material, baby. You also want to be like me, aren't you? Proud na sabi ni Born sa pamangkin. Sa kabilang gilid naman ng kama ay nakasimangot naman si Phoenix. Nagtatampo kasi ito sa Daddy Born dahil palaging mali ang findings nito. Di ikaw na ang soon-to-be doctor, maktol, ni Paslit. Baby Phoenix, you are perfect to be a doctor too. Both of you, of course. Pag-cheer up ni Born sa nakabusangot na pamangkin. Don't wanna, Daddy. Patient na lang ako. Patient na lang po pala ako sa hospital din po ako palagi kasama ninyo kasi mahirap po magdoktor. Every night nga, nakikita ko before si Tita MM, she's crying and duhugin because being a doctor is very difficult. Rason ng pupuwit na isinusurrender ang laroang stethoscope nito sa ibabaw ng kama. Oh,
You little guy, do not even say that. Hindi pa man nagawang imulat ni Kendall ang kanyang mga mata, ay narinig na niya ang iilang boses na nag-uusap sa kanyang paligid. Kasama na roon ang malilinggit at malalambing na boses ng mga bata. Sa patadahilan upang puwersahin niyang imulat ang kanyang mga mata. Una niyang napansin ang isang maliit na kamay na may hawak ng dulo ng isang laruang stethoscope na gumagalaw sa ibabaw ng kanyang kaliwang dibdib. Iginagalaw niya ang kanyang mga mata upang tingnan kung tama ang lukso ng kanyang damdamin at hindi nga siya binigo ng kapalaran. Isa nga iyon sa mga anak niya, si Fido, identical twin si Phoenix, at Fido pero magkaiba ang hairstyle ng dalawa. Si Fido ay minana nito ang natural na kulay, onyx na buhok ng mga almonte habang si Phoenix naman ay nagmana sa lolo nitong si Camden Rodriguez na brown ang hair. Sa kaliwang bahagi naman niya ay tagpuan niya ang lalaki, ang kasintahan ni Naomi habang kandong-kandong nito at nilalambing si Phoenix, isang tagpo na nagpahinto sa bintig ng puso niya at nagpapalanta sa buhay niyang katawang lupa. Hey dude! Hey dad! Daddy Born! The big guy is awake already. We saved him! We saved him! Nagtanatalon si Phaeton sa kama at nagdidiwang. Aksidente pa itong nawala ng balanse at natumba mismo sa sugat ni Kendall sa braso na binalot na ng bandage ngayon. Hindi ininda ni Kendall ang sakit, bagkos ay sinuklian pa niya ng isang ngiti si Phaeton nang mag-peace sign ito sa kanya. Ngiting may kalakip na milyong-milyong pagmamahal. Baby, get off the bed already. Say sorry to him. Born stammered as he asked Fido to apologize to Kendall. Lumagamlam ang mga mata ni Fido at namang magsasalita na ito nang pilitin ni Kendall na itaas ang sugat niyang braso upang patigilin si Fido na humingi ng pasensya sa nagawa nito. Don't baby, Anya. His voice was raspy and weak. It's okay. Wait, tol. Magkamukha kayo ni Mr. Patient. Matalas na obserbasyon ni Fido at nagpalipat-lipat ang mapanuro nitong mga mata kay Kendall at Phoenix na mag-isa na lamang ngayong nakaupo sa upuan. You insulting me, tol? You see, wala akong black eye kaya. Telelof. We are not magkamuka. Medyo nainis sa sagot ni Phoenix. Hindi talaga nag-lit up ang mood nito magmula pa kanina. Hindi na nakakibos si Kendall at tahimik na lang niya na pinanood ng malapitan ng kambal. Sinamantala niya ang pagkakataong makita niya na ganoon kalapit ang mga anak niya. It's more than enough for him. Itanong mo pa kay Daddy Born, magkamukha nga kayo talaga. Ang kulit naman kasi, kiit pa ni Python. No nga kasi, the big guy has a black eye. Ako nothing. At saka, okay wait, oo na nga, kamukha na kami nga because we both have an abs. Oh yes, bumukas ang pinto ng silid. Hudyat para matahimik ang nagbabadyang mga paslit. Silid? Paano ako nakarating dito? Nagugulumihan ang tanong ni Kendall nang medyo maayos na ang daloy ng kanyang pag-iisip sa pagpasok ni Naomi sa naturang silid. You guys, go back to our room na with your Daddy Born. Isang oras na lang mag-uumpisa na ang iyong cowboy party. Yes, Commander Mami. Nagtakbuhan papunta kay Born ng dalawa, subalit bago pa man akayin ni Born palabas ng silid ang kambal, ay bumangon na si Kendall upang ihabol ang pagbati niya sa karawan ng mga anak. Happy birthday to both of you, little guys. Napatulala si Naomi kay Kendall nang magsalita ito. Arigat, Mr. Patient. Arigat, Mr. Patient. Napakurap si Naomi nang sumampa pabalik ang kambal sa kama
kung saan naroon si Kendall at sinugod ito ng yakap ng dalawa. Hindi niya inaasahan na magiging ganoon kadali para sa mga bata ang mahulog ang loob kay Kendall. Totoo nga yata ang kasabihan na makapangyarihan ang lukso ng dugo. Sa kabila ng tinamong tama at patalim sa braso ni Kendall ay nagawa pa rin ito na suklian ng mahigpit na yakap ang kambal. Iyong klase ng yakap na para bang mapagkanya at puno ng pangungulila. Hindi binitawan ni Kendall si Phoenix at Fido sa loob ng halos ilang segundo. At hindi naman nagprotesta ang kambal na para bang nalusaw din sa yakap na iyon. Tila may bumarang tipak ng bato sa lalamunan ni Naomi nang mapansin niya ang ilang butil ng luha na umalpas mula sa nakapikit na mga mata ni Kendall. Ganoong tagpo ang tiyak na lulusaw sa damdamin ni Naomi. Nabasa niya sa kilos ng tatlo kung paanong nagkakaugnay ang puso ng mga ito sa bawat isa kahit pa ito ang unang beses na nagkita-kita ang mag-aama. Nang ganoon kalapit, sinadya ni Naomi na magpaiwan sa silid na iyon kasama si Kendall. Paano mo nakuha ang saksak ng braso mo at ang mga pasang iyan sa katawan mo? Seryosong imbestiga ni Naomi kay Kendall, ngunit imbes na makakalap ng sagot ay tumalikod lamang ito sa kanya. I thought you want to talk to me, right? Ngayong kinakausap na kita, saka ka naman nagkakaganyan. Ang hirap mong ispilengin. You need to be there in the party. Pagtataboy ni Kendall na lalong ikinagulo ng isipan niya. Bakit hindi mo sinagot ang mga tanong ko? Who did that to you? At bakit nandoon sa masukol na parte na iyon ng hasyenda? Kendall looked surprised when Naomi materialized in front of her. Her eyes were so eager to know his side, what happened before he got his injury. Tumikim si Naomi, nailang siya nang hagurin siya na nagpupungay na titig ni Kendall mula paa pataas sa mukha niya. She knew by heart what kind of stare could that mean and she's feeling unfair under. It was downright scary and meaningful. Tinatagan niya ang bagong suot niyang malamig na anyo habang nakatarak sa mukha niya ang paningin ni Kendall. You look more gorgeous in that dress, Yomi. He sincerely praised her looks that day. She's wearing a distressed leather jacket with a tube top inside. Western boots, Conco belt, and jeans and overall complemented with her fabulous jewelries. She looked more like a chick with his Panama hat. Swak na swak syempre ang outfit na iyon sa tema ng party ng mga anak nila. Thank you kung ganon. Ito nga pala ang sinayang mo, loko, she snapped. Bumagsak ang balikat ni Kendall. Hindi ito nagpakita ng anumang pagsalungat sa sinabi niya. Pero ang matinding panghihinayang ay naroon pa rin. Aminado ako ron. Walang segundo na hindi ko pinagsisihan ang ginawa ko noon sa inyo. Malaking pagkakamali na may kaakibat na panghabang buhay na parusa. Tanggap ko na iyon. Nakasalikop ang mga kamay at nakayukong pag-amin ni Kendall sa mga nagawa niyang pagkakamali noon. Imbes na purong galit ang maramdaman ni Naomi, ay pansamantalang trinaydor na naman siya ng kanyang puso. Bakit pa kasi sa kabila ng lahat ng nakaraan, sa kanya ay awa pa rin para sa lalaki ang minsan nang naging dahilan ng paggulo ng buhay niya. Gayunpaman, naisip na ni Naomi na para saan pa ang awang iyon. Nawala na siya ng mahal sa buhay dahil sa kasamaan ni Kendall. Ibigay man niya ang kapatawaran dito ay hindi na rin naman maibabalik ang buhay na nawala dahil sa kanya noon. Maiiwan na kita, alam kong wala akong karapatan na gawin ito pero kung kaya mo na maaari ka nang umalis. Tamang lugar ito para sa iyo pero hindi ito ang tamang oras para sirain mo ang kasiyahan ng ibang tao. Hey!
Lumapad ang tingin ni Kendall sa bandang pinto ng silid sa kanyang kinaroroonan. Niya ng tingin ang pinsang si Wilson na walang tinapong abiso bago pumasok roon. Tulad ng nahagip niya, mga panauhin na dumalo sa idinaraos na party ng mga anak niya ay ganap ding nakasuot ng cowboy outfit si Wilson, tugma sa team ng party. May bumugang inggit sa anyo ni Kendall. Mabuti pa ang pinsan niya invited, samantalang ang ama ng celebrants mukhang ewan nanonood mula sa bintana ng kwarto at bastante nang nasasaksihan niya ang isang mahalagang ganap sa buhay ng kanyang pinakamamahal na mga anak. Let me check your wound, dude. I've heard wala pang matinong linis iyan, baka maging cause of death pa yan ng pinakalokong miyembro ng angkan ng mga XL. Wilson let out an irritatingly chuckle. Wilson Almonte is the eldest son of his Uncle Wendell at ng asawa nitong isang doktor din. Aside from being a loyal servant of their own medical center, part-time din itong magturo sa isang medical school na itinatagrin ng kanilang lolo na isang foreign magnate na nagtagumpay sa larangan ng negosyo sa bansa. But technically speaking, ay pangalawa si Wilson sa anak ni Doc Wendell dahil base sa edad ng magkakapatid ay mas matanda ng 1 taon si Wolf kay Wilson. Si Wolf ay anak ng Uncle Wendell niya sa isang Brazilian beauty title holder noon. Anak sa labas, to be exact. Inismiran lang ni Kendall si Wilson, coming from the most sane family member. Sarkastikong linya na inihagis ni Kendall sa pinsan. Matino ako, loko, depensa pa ni Wilson. Convince Wilson. He wind. Masama talagang ugali mo. Matino na sabi ako. Can't disagree furthermore. Nag-squat si Wilson sa night table na naroon at may kinuha sa mga medicine kit. O siya, tingnan ko nga iyang sugat mo na yan kung magkaroon ng matinong linis sa araw na ito. Napasing mangot naman si Kendall at imbes na patulan, ang voluntary rhythm ni Wilson ay bumalik sa panonood sa naganap na party sa malawak na yarda sa frontera ng Malamanse na bahay sa rancho na iyon. Hindi niya akalain na maging ang ilang empleyado ng Almonte Motor Corp ay imbitado sa party. Marami ring mukha ang bago lang sa paningin ni Kendall. Just go back in there, Wilson, and don't mind me. Mas kailangan ko ron. Oh, look at that Dutch bag for a brother of yours. Palpak, mag-serve ng drinks. Nasisira niya ang party ng kambal ko. Grabing yan. Angal ni Kendall sa kapalpakan ng serbisyo ng pinsang si Waris. Humakbang din si Wilson at dumungo sa bintana. Napalatak lang ito sa ginagawa ng kapatid nito na si Waris. Actually, kanina pa napapansin ni Wilson na parang wala sa sarili si Waris. Para itong lutang na ewan, kaya pati ang pagsiserve ng drinks sa mga panauhin ay hindi nito magampanan ng tama. At saka bakit ginagawang face mask ng loko ang bandana? Mas mukha na siyang mutant ninja sa itsura niya. Bago tumulak si Kendall nang nakaraang araw, ay isa-isa niyang tinawagan ang kanyang mga pinsan at kapatid niyang si Khalil at italaga ang mga ito na maging hunky service crew sa party ng mga anak niya para makasiguradong siyang maalos ang daloy ng party. Sabog malamang iyan, kaya lutang. And I noticed his swollen lips earlier. Tumira yata ng honey, direkta sa beehive o nakipag-kiss sa pukyutan. Pero teka, pansin ko lang sa'yo, Chong. Parang ang init ang dugo mo ngayon sa bunso namin ah. May pinuslit na naman bang sasakyan ng lalaking yan mula sa remodeling shop mo? Puna ni Wilson sa asa patungol kay Waris. Actually, mas nangingibabaw ang pagnanais niya na kumprontahin ang dalawa. Si Waris at Emilio. Sa kung paanong nahantong sa ganoong tagpo ang dalawa. Naisip niya rin na wala siya sa tamang lugar upang pangunahan ang mga ito at magsumbong kay Naomi. Nauudyok na siyang ilahad kanina pa kay Naomi ang mga nangyari kahapon
at kung paano siya nasaksak sa braso, pero gaya nga ng realization at decision niya ay hindi niya pangunahan ng dalawa, lalo pat malaking kagimbalan ang sekretong iyon sa lahat, pati na sa kanilang angkan. Not that, nagkibit-balikat na lamang si Wilson at isinantabi ang ikinukubling confidential information sa mga mata niya. Wilson insisted to clean his wound and he couldn't disagree anymore, lalo na nang ayaw kong pakainin ng balat ng lechon niyang nanay ng mga anak mo hanggang hindi ako umaakyat dito at linisin ang sugat mo. Naiilang na kwento ni Wilson habang binabangkas ang bandage na nakapulupot sa sugat niyang braso. You're saying that Yumi asked you to took care of me and look for me? Just the mere thought that Naomi is somehow worried about him or a bit concerned with his condition is making his heart flutter to the core. Gusto niyang mapangiti sa pinapaniwalaan ng kanyang kaisipan. Who's Naomi? Nakangising tanong ni Wilson. Maang-maangan kunwari. Naomi Divina! Sambit niya sa buong pangalan ng babaeng dahilan ng pagdadalamhati o pagbubunyi ng damdamin niya. He won't be tiring mumbling and rolling that name out of his mouth. He won't get tired putting that name as a mark all over his body and soul, so no other woman would attempt to conquer his mind and steal his attention. He will not bet his $1,000,000 that no one will ever make his heart goes insane like what Naomi unknowingly did to him. Kung may pagkakataon lang ay sasabihin niya kay Naomi na hanggang ngayon ay patuloy siyang ginagayuman ng kagandahan at karisma nito. Naomi never failed to do it even though she was miles away from him. For how many years? Hindi niya matandaan kung paano at kailan siya nahulog ng husto kay Naomi. Isang araw ay nagising na lamang siya sa realisasyong si Naomi ang babaeng ipinagmamalaki niya sa harapan ng sino man at iharap sa altar. Batid niya na walang ibang babae ang pinayagan niyang kumatok sa dibdib niya. It feels like Naomi is securing and guarding his heart against other women. Kung mamarapatin nga ay nais niyang sundin ang patakaran ng pamilya nila. That if you made a woman a mother, make her your wife as well. Pero papaano niya ipaglalaban iyon gayong mukhang nahulog na ang loob ni Naomi sa ibang lalaki. Nawawalan siya ng lakas sa isiping iyon. Oh! The authoritative mama cowgirl. Kendall couldn't hold his silly smile anymore. Ininukod niya sa armrest ang kinauupuan nilang leather couch, ang siko niya at ipinangtakip ang bakanting kamay sa bibig upang ikubli ang umaalpas ng ngiti. My cowgirl. Yours before, but you were too stupid to let them slip away. Napabuga ng mapait na hininga si Kendall at umiwas ng tingin sa kanyang pinsan. Guiltness is ruthlessly consuming him again. Isang beses lang ako nagkamali pero ni minsan hindi ko ikinailang mahalaga sila sa akin. You know what I've been through, Wilson. Hindi niya intensyon na ipagyabang kung gaano siya naging devastated at hopeless habang hinahabol niya ang malabong chance na makuha muli ang loob ni Naomi. Pero wala siyang pakana kasi tadhana yata ang humaharang sa inaasam niya. Ever read the signage? Don't leave your valuable things unattended. Kalokohan iyon kasi kung totoong mahalaga sa'yo, bakit mo iiwan? Makahulog ang litanya ni Wilson na lubhang kumastigo sa pagkatao niya. Oh, negay shimasu, mami. Puntan na natin si Mr. Patient. He's so kawawa in his room. Alone po and lonely siya. Please. Go to him na po, mami. Please po, mami.
Susuko na ang eardrum ni Naomi sa walang humpay ng pakiusap ni na Faito at Phoenix na puntahan si Kendall sa itaas at imbitahan sa party. Hinatak pa siya ng dalawang paslit papalapit sa bukal ng bahay para lalo siyang hikayatin na sundin ang kagustuhan ng mga ito. Nalukot ang mukha ni Naomi sa pangungulit ng mga anak niya. Lumupagi siya kapag kuwan upang ipantay ang mukha sa kambal. Gusto niyang ipabatid na hindi niya gusto ang ideyang iyon, pero paano niya sasabihin sa mga anak niya? Paano niya ipaliliwanag oras na magtanong o mag-usisa ang mga ito kung bakit hindi siya payag na sumali sa party si Kendall? Phoenix, Faito, kasi bawal mapagod si Mr. Patient. Did you see his state right now? Baka mabinat pa siya. Kawawa naman, 'di ba? Palusot niya. Bakit kasi hindi pa umalis ang lalaking yun? Pinakiusapan na nga niya pero nagmamatigas pa rin. Oh well, bring him a lot of cookies na lang po, Mami. He must be so starving now. Tito Wilson told us that Mr. Patient has no food in his room and he looks so weak and pale. May lungkot sa mga mata ng kambal lalo na si Faito na mukhang grabe ang pag-aalala. Papadalhan ko na lang kay Ate Maricar. You go back to your event. Your friends might be looking for you already. At saka magsisimula na rin mag-show iyong requested ninyong mga payaso. Aren't you excited? Pinagiliw na himig ni Naomi habang hinihimok ang kambal na bumalik sa party at magbalik loob doon. At hindi mahulog ang loob sa lalaking umabandona sa kanila. Call it selfishness, pero iyon ang alam niyang tama. Mommy, please. Phoenix, no! Onegay shimashu, Mami. Onegay shimashu. Determinado talaga ang kambal na puntahan si Kendall at hindi iyon sinang-ayunan ng utak niya. Faito! Pumikit si Naomi at kinalma ang sarili. Pagmulat niya ay bumungod sa kanya ang nagkakarerang luha sa pisngi ni Faito at Phoenix na labis niyang ikinapanik. Taranta niyang niyakap ng sabay ang dalawang bata at pinatahan. Naguguluhan siya sa inaasa ng mga anak niya. She never seen them crying heavily for nothing. Masayahin ang mga anak niya over small or big things. She never put them in a stressful situation because she has no idea how to take it if she saw them lonely or lose control of one's emotion. Fine. Oh, babies, what's wrong, huh? Koristang nagpakawala ng hikbi ang kambal na lalong ikinaaligaga ni Naomi. We just wanted to be with him, Mami. With him kahit now lang. Baka umalis siya po. Iiyak kami ni Phoenix ng todo po, Mami. Faito, what? With him? Tumahip ang kaba sa kaba ni Naomi at wala sa isip na inilayo ang mukha ng mga anak niyang tumatangis. Sumisikip ang daluyan ng kanyang hininga sa tanawing iyon. Seeing her children crying is her biggest nightmare. Him po. We already know that Mr. Patient is all daddy po. As in, you the mommy and Mr. Patient is all daddy. Namutla si Naomi bigla at nanghina ang tuhod. What? Halos hindi maayos ang sentence ng kambal dahil sa patinding paghikbi. Naluluha si Naomi habang lumilinaw ang ugat ng hinaing ng mga anak niya. Naroon ang lumbay, pangungulila at takot sa mga mata ng kambal. Their eyes were clearly stating what they were feeling right now. Narinig namin po kanina, Mommy, inside the dressing room. There were Tito Wilson, Tito Wolf, Tito Khalil, and Waris Tapogi, Tito in there. Sabi nila, i-cover daw po nila ang buong party very well at ibigay nila kay Mr. Patient. Tito Khalil said,
Kendall will cry every time he'll watch it daw po kasi mamimiss niya raw po kami ng sobra kapag bumalik na daw po tayo sa States. Mami, iiyak po si Mr. Patient kasi iiwan natin siya. It will make us sad too. Mami, very, very sad. Nang hihinang nasa po ni Naomi at noo at doon ay napatungo, umiyak ng tahimik. Umalpas ang hugulhol ni Naomi nang yumakap mula sa magkabilang gilid niya si Phoenix at Phyto. Kendall is Mr. Patient, right, Mommy? He's all daddy. We already felt it po kanina na he's all daddy kasi naiiyak kami ni Phyto when he hugged us po kanina. Umiiyak po kami kasi po he hugged me po. Hinahanap naming daddy. Siya po pala yun. Phoenix said, "Please, Mommy, let him go na po. Baka umalis na po siya. We don't want him to go. Alis, Mommy." Iiyak ni Phoenix kapag umalis si Mr. Patient, Daddy. Mommy, please, Mommy. Pinalis ni Naomi ang basa sa kanyang pisngi at kapag kuwan ay mahinang tumango. Doon naman siya pinupog ng halik ni Phoenix at Phyto. At halos lumipad ang dalawa papasok ng bahay upang puntahan ang naghihintay nilang ama na sa kanila ay labis na ring nasasabik. Work na naman bukas. Ang bilis ng oras, kaibiyerna. Frankie said halfway to be annoyed. Nag-i-stretch ito palabas sa batis. Parang nananawagan ng relaxation. Blue shade ang tubig na umaagos sa naturang batis at darker blue sa sentro. Ayon sa kwento ni Emilio, kay Naomi ay karugtong daw iyon ng parang replika ng Enchanted River, ilang kilometro ang layo sa hacienda. Sobrang peaceful ng buong lugar. Kalmado ang lahat maliban sa nag-iindakan sa ering mga dahon sa mga punong naroon. Nagkikislapan din ang mga bunga ng rambutan at lansones, nature-filled at talagang subak sa panlasa ng mga nature lover. Binabalak nang i-improvise ni Camden Rodriguez ang buong hacienda para mabuksan sa publiko at inoffer kay Naomi na balang araw ay siya ang itatalagalan nitong mga siwa dito. Hindi naman niya tinanggihan ang lolo ng kanyang mga anak. Kaya nga pakiramdam ko dinadayo tayo ng mundo, Naomi agreed. 2 araw na lang balik States na kami. There was a hint of melancholy in her voice. Hindi napansin ni Naomi ang nanunuksong tingin ng kaibigang si Frankie dahil abala siya sa pagsiset ng portable folding barbecue grill sa ilalim ng pine-looking na puno na tinatawag na agoho. Gaya ng hiling ng kambal ay lumabas sila para mag-picnic. Sa kabilang bahagi ng batis naman ay may nagaganap na friendly horse race, kalahok ang magpipinsang Kendall, Wilson, Paris, Wolf at Khalil. Kani-kanina lang ay nakahabol na naman ang isa pa nilang pinsan na si Sebastian na nakalagi sa ibang bansa. Nakababata itong kapatid ni Ziggy at ngayon lang din ito nakilala ni Naomi. Magkakapatid ang ama ni na Wolf, yumaong ina ni na Kendall at ama ni na Sebastian at Ziggy. Irish-American ang origin ng mga Almonte with an American grandmother and Irish grandfather. Dekada 60 nang mapadpad ang lolo nilang si Criostior Almonte na naging tanyag sa larangan ng negosyo. May mga merla talagang pabebe. Gustong lumayo pero gusto ring habulin. Hindi ko sinasabing ikaw ito pero parang gano'n na nga.
kansyaw ni Frankie kay Naomi at umarte pa na sinasamba ang imaginary Rapunzel hair ni Naomi. Irap ang itinugon niya rito. Hahabol lang iyan dahil kay Phoenix at Fido at wala akong kinalaman doon. Nagtulungan ng dalawa na i-unload ang mga baon nilang pagkain at iihawin nila mula sa mga may kalakihang food storage boxes. Dangs, paano kung piliin ang mga bagets na manirahan dito sa Pilipinas kaysa bumalik sa States? Kasi hindi yun malabo. Lalo na ngayong alam na nila na si Sir Gap ang airpat nila. Pinag-isipan na rin ni Naomi ang posibilidad na iyon, lalo na ngayon na nasaksihan niya kung paano na-attach ng gusto si Phoenix at Fido sa kanilang tatay. At ang totoo ay matimbang ang opinyon na mananatili na lamang sila sa Pilipinas at dito ipagpatuloy ang nasimulan niyang kolehiyo. Bilang isang inay, hindi rin niya kayang isugal ang kasiyahan ng kanyang mga anak. Lalawakan na lamang niya ang kanyang pangunawa dahil iyon ang hinihingi ng sitwasyon. Ngunit, naroon rin ang limitasyon. Sa poder pa rin niya ang mga anak nito anuman ang mangyari. Pero, bago iyon, ay lilipad pa rin sila pabalik ng States sa makalawa upang ayusin ang mga dapat ayusin. Panahon na rin iyon upang makapag-isip pa siya ng lalo. Hindi ba kayo nagkakausap ng masinsinan ni Sir Cap about sa magiging setup ninyo, Dangs? Alam mo na, kung paghahatian ba ninyo ang custody ng dalawang bagets, patuloy ni Frankie nang hindi umimik si Naomi. Sa ngayon, para sa akin ang mga anak ko. Kung ako lang ang masusunod ay hindi ko siya pahahawakan kay Kendall. Ipagkakait ko sila kung kinakailangan. Pero katulad nga ng sinabi niya, ay may kagustuhan pa rin ng mga bata ang rerespetuhin niya. Nababahala siyang salungatin ang gusto ng kanyang mga anak, lalo pat matagal nang hinahanap ng mga ito ang totoo nilang ama. Aware ako kung gaano ka naghirap at nasaktan sa ginawa sa iyo ni Cap noon. Pero isang pagkakamali lang yon. Isang pagkakamali pero isang buhay ang kinuwang kapalit. Nagpuyos ang damdamin ni Naomi at yumuko upang itago ang umalpas na luha sa kanyang mga mata. She won't forget that day when she lost one of her triplets. How she fought those depressing situations after her fetal resorption. Iyon ang pinakamalaking dagok sa buhay niya. Kung pagpili ni Kendall kay Blessy noon kaysa panghawakan sana ang responsibilidad nito sa mga anak nila, ay posible pa niyang mabaon sa limot. Pero ang mamatayan ng anak sa kanyang sinapupunan dahil sa labis na sakit na ipinatikim ito sa kanya, iyon ang hindi mabubura sa kasaysayan ng buhay niya. Nakatarak na ang madilim na kabanatang iyon sa diwa ni Naomi. At kahit siguro ilang milyong sorry ay hindi mapapawi niyo ng pangyayaring iyon. She can forgive, but she cannot forget. Pero maiba nga tayo ng paksa, Dangs. Ikaw ba noong nasa ibang bansa ka ay wala pa talagang nanligaw sa'yo o di ka talaga nagkakajowa? Interview sa kanya ni Frankie. Umiling si Naomi. Ang totoo ay may isang kaibigan ng kapatid niyang si Bourne na isa ring doktor at nagpapalipad hangin sa kanya kesyo katulad daw niya ang tipo nito that he is willing to love and protect her excess baggages. Pero ekis ang binata sa kanya. Nauunawaan niya na wala pang lugar ang ibang lalaki sa puso niya. Nadapa na siya ng 2 beses kaya kailangan na niyang matuto. Mayroon. Muntik nang nanligaw pero ekis eh. Kibit balikat ni Naomi at hanggang doon lang ang ikinuwento niya kay Frankie. Kapag hindi ka interested sa isang tao ay wala ka na talagang gana na ipasok siya sa usapan.